Kabanata 5301. Bahagya siyang umiling at sinabing, wala akong ideya. Walang ideya. Nagulat din ang middle-aged na lalaki at nagtanong, I overheard your conversation in the shadows. Halatang nandito ka kanina. Paanong hindi mo malalaman kung kaninong libingan ito? Sumagot si James, paki-enlighten mo ako. Napasulyap sa kanilang dalawa ang medyo may edad na at ngumiti, huwag kang masyadong kabahan. I mean walang masama. Sa kabila ng pagiging malungkot, nanatiling maingat si James. Tumingin ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa libingan sa unahan at nagpatuloy, ito ang puntod ng Panginoon ng lahing Glacium. Alam ni James ang Glacium race. Nakatagpo siya ng mga reference sa mga ito sa Dark Secrets. Gayunpaman, wala siyang malinaw na pag-unawa sa kung ano talaga ang Glacium race. Nagpatuloy ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, ang Glacium race ay nagtataglay ng isang kayamanan na tinatawag na ulas. Ang kayamanang ito ay nagtanim ng takot sa apat na sinaunang lahi ng madilim na mundo, at sila ay nagkaisa upang lipulin ang Glacium race. Gayunpaman, nabigo silang makuha ang ulas, at nawala ito kasama ang pagkalipol ng Glacium race. Sa paglipas ng mga siglo, hindi mabilang na mga nilalang ang naghanap ng ulas, ngunit ang lahat ay walang kabuluhan. Sino ka, at paano mo nalaman ang marami? Tanong ni James. Tumawa ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at sumagot, galing ako sa isa sa mga primeval races, ngunit hindi ako isa sa 4 ancient races mula sa Dark World. Ako ay kabilang sa lahi ng Theaten. Pwede mo akong tawaging Latros. Nandito ka ba para sa ules? Tanong ni James. Umiling si Latros at nagpaliwanag, habang ang ulas ay itinuturing na isang mahiwagang kayamanan, pinaniniwalaan na ang pagkuha nito ay katumbas ng pagkakaroon ng immortalidad. Gayunpaman, ang lahing Theaten ay likas na nagtataglay ng mabigat na pisikal na katawan, kaya ang mga benepisyo ng ulas sa akin ay limitado. Pumunta ako dito para maghanap ng isa pang kayamanan ng Glacium race. Naintriga si James. Oh, anong kayamanan yan? Ipinaliwanag ni Latros, ang Glacium race ay kilala bilang isa sa mga pinakakakilakilabot na karera sa loob ng primeval races, at mayroon silang 3 kayamanan. Ang ulas, ang Ice Spirit, at ang Ice Sword. Nandito ako para sa Ice Sword. Hindi niya itinago ang kanyang mga intensyon dahil wala siyang kadalubhasaan sa pag-decipher sa mga primitive na inscription ng Glacium race. Upang makuha ang Ice Sword, kailangan niya ang tulong ng 2 tao mula sa central plane ng outside world. Narinig na ni James ang tungkol sa ulas ngunit hindi pa siya nakatagpo ng anumang alingaw-ngaw tungkol sa Ice Spirit o sa Ice Sword. Ganoon din ang nangyari kay Lemuel. Sa Central Plane, ang mga alingaw-ngaw lamang ng ulas ang kumalat, na walang binanggit tungkol sa Ice Spirit o sa Ice Sword. Nang makita ang dalawa na may mga nalilitong ekspresyon, ipinaliwanag ni Latros, to be honest, considering my strength, I don't particularly need this Ice Sword. Mayroon lang akong ilang hindi naresolbang mga salungatan sa isa sa mga primeval races, ang Grand Patriarch ng Flammer race. Balak kong pasukin ang Flammer race, ngunit sila ay medyo misteryoso, sa kanilang pagmamay-ari ng primitive fire. Sa pamamagitan lamang ng paghawak ng Ice Sword maaari kong labanan ang mga epekto ng primitive fire. Tanong ni Lemuel, ano ang Ice Spirit? Nang banggitin ang Ice Spirit, naging solemn na ang kilos ni Latros. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya sa wakas, walang nakakaalam kung ano ang Ice Spirit. May mga tsismis na isa itong espiritong iniwan ng isang powerhouse ng Glacium race. Gayunpaman, bukod sa Glacium race, walang ibang mga nilalang ang nagtataglay ng kaalaman sa tunay na kalikasan nito. Pagtingin niya sa dalawa, tinanong niya, bakit kayo napunta rito? Walang itinago si James at sumagot, nandito kami para sa ulas. Paano ang isang partnership? Bahagyang ngumiti si Latros habang sinabing, magsanib puwersa tayo para pasukin ang puntod ng Glacium race Lord. Kapag dumating ang panahon, maaari mong makuha ang ulas, at maaari akong magkaroon ng Ice Sword. Agreed, walang pag-aalinlangan na sagot ni James. Bukod pa rito, kailangan niyang bisitahin ang mga primeval races, ngunit hindi siya pamilyar sa Dark World.
Itinuring niya ito bilang isang pagkakataon upang makakuha ng insight sa tinatawag na Dark World o patnubayan sila ni Latros sa primeval races doon. Isang lihim na mensahe ang ipinadala ni Lemuel, James, kailangan mong pag-isipang mabuti ito. Siya ay nasa gitnang yugto ng Holy Celestial Rank at hindi ka panipaniwalang makapangyarihan. Hindi pa natin alam kung anong martial arts skills ang maaaring taglayin niya. Kung malalaman niya ang anumang mga kayamanan at ang kanyang mga intensyon ay magbago, kahit na sa aking kahusayan sa Femsurge art, maaaring hindi ako katugma sa kanya. Maaari kong tiyakin ang aking sariling kaligtasan, ngunit ang pagliligtas sa iyo ay maaaring ibang kwento. Tumugon si James sa pamamagitan ng kanilang koneksyon sa isip, ang mga espesyal na pangyayari ay nangangailangan ng mga espesyal na hakbang. At saka, gaya ng nabanggit mo, napakalakas niya. Kung gusto niya tayong saktan, sana ginawa na niya iyon, kaysa maghintay hanggang ngayon. Si Latros ay isang mahusay na kaalyado at isang paraan para makapasok si James sa primeval races. Sa pagsama ni Latros sa kanila, mabilis siyang makakakuha ng kaalaman tungkol sa primeval races at makakuha ng mga materyales na kinakailangan upang pinuhin ang kanyang bagong pisikal na katawan. Si Latros ay isang tunay na powerhouse, na ang kanyang cultivation realm ay umabot na sa gitnang yugto ng Holy Celestial Rank. Bagamat hindi niya alam ang komunikasyon nina James at Lemuel, malamang na mahihinuha niya na hindi sila lubos na nagtitiwala sa kanya. Ngumiti siya at sinabing, hindi mo kailangang mag-alala. Gaya ng nabanggit ko kanina, wala akong interes sa ules. Ice sword lang ang gusto ko. Ngumiti si James at sumenyas, pakituloy. Naunang pumasok sa libingan si Latros, kasama sina James at Lemuel sa likod. Nang nasa loob na sila, nakasalubong nila ang isang mahabang daanan. Naging seryoso ang ekspresyon ni James habang sinabing, huwag mong maliitin ang talatang ito. Maaaring mukhang simple ito, ngunit nagtataglay ito ng maraming mga nakatagong bitag. Isang maliit na maling hakbang at maaaring nakamamatay. Ito ang pinakamataas na porma sayo ng Glacium race, ang Myriad Transformation. Nakilala ni Latros ang ilang mga pahiwatig at lumingon kay James, na nagpapahayag ng kanyang pagpapahalaga. Ang Myriad Transformation ay talagang kapansin-pansin. Ang iyong kakayahang maabot ang pinakamalalim na bahagi ng libingan sa iyong nakaraang buhay ay nagpapatunay sa iyong lakas. Mahinhin na sumagot si James, "You used, Senior." Sinabi ni Latros, hindi kailangang maging mahinhin. Kahit sa mga primeval races, kakaunti lang ang makakaintindi ng porma sayo na ito. "Let's go," sabi ni James, nangunguna sa daan. Bagamat ito ay isang napakalaking porma sayon, kanina pa siya narito at nasira na ang porma sayon. Mabilis siyang sumulong at hindi nagtagal ay nakarating siya sa isang mekanismo. Huminto siya para magpaliwanag at gabayan sila. Sa pamamagitan ng dalawang superpowerhouse sa kanyang tabi, madali nilang natanggal ang lokal na hadlang at matagumpay na nalampasan ang mekanismo, na nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Sa ilalim ng patnubay ni James, si Lemuel at Latros ay patuloy na nakalusot sa mga porma sayon. Nagbaka sakali sila ng mas malalim at mabilis na nakarating sa dulo ng libingan, ay sa bukas na lugar na ito, isang sarcophagus ang inilagay sa gitnang rehiyon. Sa kabila ng paglipas ng hindi mabilang na mga edad, nanatili itong walang bahid. Noon, naabot lang ni James ang puntong ito. Dito mismo nakuha ang mga dark secrets na nakuha niya. Ito na. Huminto si James at pinagmasdan ang kanyang paligid, na nagsasabing, noon, nagpatuloy kami sa hindi mabilang na mga paghihirap at sa wakas ay narating namin ang lugar na ito. Gayunpaman, ang huling selyo dito ay napatunayang hindi nababasag. Sa kasamaang palad, kinailangan naming umatras. Nilibot din ni Lemuel ang paligid. Ang mga pader ng bato ay pinalamutian ng maraming mystical inscriptions na lumilitaw na nabuhay, patuloy na nagbabago. Sa harap ng sarcophagus ay nakatayo ang isang pintong bato, ngunit ang pinto ay may tatak din. Naglakad si Latros patungo sa sarcophagus at itinulak ito. Sa loob, mayroon lamang mga kalansay. Casual niyang iwinagayway ang kanyang kamay, at ang kalansay ay nag-transform sa laman, na nagpanumbalik ng hitsura ng isang humanoid figure. Nang makita ito, sinabi ni Latros, hindi siya ang Panginoon ng lahing Glacium. Lumapit sina James at Lemuel.
Kumunot ang noo ni James at nagtanong, hindi ba ito dapat ang puntod ng Panginoon ng lahing Glacium? Kung hindi ang pinuno, sino kaya ito? Sinabi ni Latros, ito ang anak ng Panginoon ng Glacium race, ang tagapagmana ng Glacium race. Siya ay isang tunay na henyo na naabot na ang Holy Celestial rank sa panahon ng pagkubkob ng Glacium race. Sa kabila ng pagiging nasa maagang yugto ng ranggo, siya ay napakalakas. Nang marinig ito, nagtanong si Lemuel, gaano kalakas ang Panginoon ng lahing Glacium? Sinabi ni Latros, naabot niya ang pinakamataas na huling yugto ng Holy Celestial rank. Pagkatapos ay tumingin siya sa selyo sa batong pinto sa unahan, na kumunot ang kanyang noo sa malalim na pagsisiyasat. Pagkatapos, bumaling siya kay James at nagtanong, 49, gaano mo naiintindihan ang tatak na ito? Sumagot si James, noong araw, pinag-aralan ko ito ngunit halos 10% lang nito ang naintindihan. Kumunot ang noo ni Latros at sinabing, ito ang Ice Curse, na nabuo mula sa mga pangunahing primitive na inscription ng Glacium race. Ito ay hindi kapanipaniwalang malalim, at sa kabila ng Glacium race, ang ibang mga lahi ay halos imposibleng maunawaan. Lumilitaw na ang aming paglalakbay ay maaaring walang kabuluhan. Tumingin sa kanya si Lemuel at nagtanong, hindi ka ba kasali sa primeval races? Hindi mo ba naiintindihan ang mga primitive na inscription ng Glacium race? Ipinaliwanag ni Latros, sa madilim na mundo, maraming mga primeval races, at bawat lahi ay may sariling mga primitive na inscription. Ang bawat lahi ay maaari lamang maunawaan at maunawaan ang pangunahing inskripsyon ng kanilang sariling lahi. Ang pagsisikap na maunawaan ang pangunahing inscription ng ibang mga lahi ay napakahirap. Inilipat ni Lemuel ang tingin kay James. James, ikaw na ang bahala. Kung mabubuksan mo ang batong pintong ito, marahil ay mahahanap natin ang ulas o kahit man lang bakas dito. Mapait ang ekspresyon ni James at sumagot, masyado mo akong binibigyan ng credit. Kahit sa dati kong buhay, hindi ko lubos maisip, lalo na ngayon. Tumingin si Latros kay James at sinabing, kung naunawaan mo ang halos 10% nito sa iyong nakaraang buhay, maaari kang magsikap sa pagkakataong ito. Sino ang nakakaalam, maaari mong masira ang selyo? Tanong ni James, wala bang paraan para pilitin itong sirain? Parehong umiling sina Lemuel at Latros. Ipinaliwanag ni Latros, ito ay itinakda ng isang peak late stage na Holy Celestial rank powerhouse. Ito ay hindi lamang ang pinakamataas na ice curse ng Glacium race ngunit pinalakas din ang kapangyarihan ng isang peak late stage na Holy Celestial rank powerhouse. Duda ako na kaya ko itong sirain ng mag-isa, kahit na magsanib puwersa tayo. Ngayon, kapwa wala ng pag-asa sina Lemuel at Latros. Ang tanging natitira nilang pag-asa ay nakasalalay kay James. Wala ring balak sumuko si James. Dahil malayo na ang kanilang narating, ang pag-alis ng hindi binubuksan ang huling selyo sa pintong bato ay magiging walang saysay ang paglalakbay. Susubukan ko. Bahagyang tumanggaw si James. Pagkatapos ay umupo siya sa isang lotus na posisyon sa lupa. Gamit ang isang casual na pag-wave ng kanyang kamay, lumikha siya ng time formation sa paligid niya. Pagkatapos, sinimulan niyang pag-isipan ang mga primitive na inscription ng Glacium race. Naintindihan na niya ang karamihan sa mga primitive na inscription ng Glacium race, ngunit ang natitira ay ang mga pangunahing inscription na bumubuo sa Ice Curse. Ang mga mystical na inscription ay humiwalay sa nakapalibot na mga pader at lumutang patungo kay James. Pinalibutan siya ng mga ito, patuloy na umiikot at naglalabas ng kakaibang enerhiya. Habang kumakalat ang enerhiya, na puno ng lamig ang hangin, nagpapadala ng panginginig maging ang mga powerhouse ng Holy Celestial rank, sina Lemuel at Latros. Lumipas ang oras araw-araw. Nakatuon si James sa pag-unawa sa mga primitive na inscription ng Glacium race at pagsipsip ng Empyrean herbs para mapahusay ang kanyang lakas sa loob ng pagbuo ng oras. Tahimik na sumulong ang kanyang cultivation realm, umuusad mula sa unang yugto ng Sovereign 4th rank hanggang sa unang yugto ng Sovereign 5th rank, sa huli ay umabot sa maagang yugto ng Sovereign 6th rank. Ang kanyang pag-unlad ay unti-unting bumagal habang ang kanyang cultivation realm ay tumaas. Lumipas ang isang panahon sa labas ng mundo.
Sa loob ng pagbuo ng oras, si James ay nalubog sa hindi kilalang bilang ng mga panahon. Ang kanyang cultivation realm ay umabot na sa gitnang yugto ng Sovereign 6th rank, ngunit hindi pa rin niya ganap na nahawakan ang ice curse ng Glacium race. Sa puntong ito, nahulog siya sa isang malalim na pagmumuni-muni. Sa isang sandali ng pag-iisip, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakulong sa isang kakaibang mundo. Sa mundong ito, ang lahat ay binubuo ng mga mahiwagang inscription. Nagtagpo ang mga inskripsyong ito upang lumikha ng mga bundok, lambak, at ilog. Ang mga bundok, ang lupain, at lahat ng bagay sa mundong ito ay itinayo mula sa mga inscription. Ang mga inskripsyong ito ay naglabas ng nakakapanghinayang lamig na nagpang-inig kahit kay James. Para bang nakapasok siya sa mundong ito, o marahil ay naisip niya ito sa kanyang isipan, o maaaring, sa kanyang pag-unawa sa mga primitive na inscription ng Glacium race, nahawakan niya ang pinakahuling ice curse. Ang ice curse ay ang pinakamataas na karunungan ng mga primitive na inscription ng Glacium race. Upang maunawaan ito, kailangan ng isa na lubusang maunawaan ang mga primitive na inscription ng Glacium race. Sa kanyang nakaraang buhay, naunawaan na ni James ang karamihan sa mga primitive na inscription ng Glacium race at may halos 10% pag-unawa sa ice curse. Ngayon, nalubog siya sa pag-unawa sa landas. Si Lemuel at Latros ay naghihintay sa loob ng libingan para sa isang kapanahunan, ngunit si James ay nakaranas ng maraming oras sa loob ng pagbuo ng oras. Sa puntong ito, nagsimulang mag-freeze ang ibabaw ng katawan ni James. Ito ay isang kakaibang uri ng yelo, na tila mga inscription, mga bloke ng yelo, o ilang mahiwagang puwersa. This brat is truly exceptional, hindi napigilan ni Latros na purihin nang makita niya si James sa ganitong estado. Ang kanyang kasalukuyang estado ay nagpapahiwatig na maaaring nahawakan niya ang mga pangunahing lihim ng ice curse. Maaaring hindi magtatagal bago niya ito lubos na mauunawaan. Nakangiti rin si Lemuel at nagtanong, paano siya kumpara sa mga henyong powerhouse ng mga primeval races? Saglit na nag-isip si Latros at sumagot, kahit noong mga araw ng Glacium race, iilan lang ang tunay na nakakaunawa sa mga pangunahing lihim. Sila ay kabilang sa mga nangungunang primeval races, pangalawa lamang sa 4 ancient races mula sa Dark World. Ngayon, mayroong hindi mabilang na mga mahuhusay na powerhouse sa mga primeval races. Gayunpaman, pagdating sa kakayahan sa pag-unawa, si James ay nananatiling isa sa napakakaunti. Gayunpaman, hindi kapansin-pansin ang pagkuha lamang ng pinakamataas na sekreto ng isang primeval race. Sa pagkakaalam ko, sa Dark Ancient Race ngayon, may mga superhenyo na mahusay sa primitive inscriptions ng maraming primeval races. Kinilala ni Latros na si James ay may katangi tanging pangunawa, halos kapantay ng mga mahuhusay na powerhouse mula sa primeval races. Gayunpaman, kulang siya kumpara sa mga super genius na powerhouse ng Dark Ancient Race. Pinigilan ni Lemuel na gumawa ng karagdagang mga komento dahil ang kanyang kaalaman ay limitado sa hindi mabilang na mga eroplano at sa Central Plain. Wala siyang impormasyon tungkol sa primeval races, sa Dark Ancient Race, o sa lawak ng mga talento sa Dark Ancient Race. Sinamantala ni Lemuel ang pagkakataong magtanong, makapangyarihan ba ang madilim na sinaunang lahi? Makapangyarihan talaga sila. Isang pahiwatig ng solemnidad ang lumitaw sa ekspresyon ni Latros. Ang apat na sinaunang lahi mula sa madilim na daigdig ay parang apat na malalaking bundok, na nagsusumikap sa kanilang pangingibabaw sa hindi mabilang na mga primeval races. Mayroon ba silang nilalang na nahihigitan ang Holy Celestial rank sa apat na sinaunang lahi mula sa Dark World? Tanong ni Lemuel. Sa kanyang pag-unawa, ang Holy Celestial rank ay napakalakas na, at ang isang Holy Celestial rank powerhouse ay maaaring mangibabaw sa Central Plain at hindi mabilang na mga eroplano. Gayunpaman, alam niya na ang cultivation ay walang hangganan, at lampas sa Holy Celestial rank, walang alinlangan na may mas mataas na larangan ng cultivation. Ang pinag-uusapan mo ba ay ang Transcendental Bliss rank? Tanong ni Latros. Ang ranggo pagkatapos ng Holy Celestial rank ay ang Transcendental Bliss rank. Bahagyang natarante si Lemuel. Bahagyang umiling si Latros at sinabing, isa lamang itong alamat, katulad ng Holy Celestial rank.
Parehong maalamat sa Central Plain at hindi mabilang na mga eroplano sa labas ng mundo. Narinig ko na ito, ngunit wala pang nakasaksi sa gayong kaharian. Nang marinig ito, nag-isip si Lemuel na may pag-iisip. Nagpatuloy si Latros, sa mga panlabas na eroplano, ang Holy Celestial Rank ay isang alamat para sa mga ordinaryong buhay na nilalang, isang bagay na ipinasa ng mga matatanda at naitala sa mga sinaunang scroll. Walang sino man ang aktwal na nakakita ng Holy Celestial Rank. Gayunpaman, sa primeval races sa loob ng Dark World, ang Holy Celestial Rank ay hindi isang alamat. Ang alamat ay ang Transcendental Bliss Rank. Ano ang Transcendental Bliss Rank? Tanong ni Lemuel. Ipinaliwanag ni Latros, ang Transcendental Bliss Rank ay eksakto kung ano ang tunog nito, naganap na malaya sa mga emosyon at damdamin. Sinasabi na ang pag-abot sa kaharian na ito ay nangangahulugan na hindi na nararanasan ng isang tao ang 7 emosyon at 6 na pagnanasa na taglay ng mga nabubuhay na nilalang. Kung gayon, bakit ituloy ang kaharian na ito? Kahit na maabot ito ng isa, ano ang silbi? Tumugon si Lemuel, hindi pinapansin ito. Sinabi ni Latros, isinasantabi kung talagang umiiral ang kaharian na ito, kahit na mayroon man, walang alinlangan na may mga powerhouse na naghahangad na makamit ito. Sino ang hindi magnanais na magkaroon ng walang kapantay na kapangyarihan, upang maging pinakamahusay? Kahit na maging emosyonal ang isang tao, ano ang pagkakaiba nito? Si Lemuel at Latros ay nag-usap sa libingan, na pinag-aralan ng Transcendental Bliss Rank. Nagpatuloy si Latros, marahil ang Transcendental Bliss Rank ay ang sukdulang layunin ng cultivation, ang endpoint. Hindi ko maisip kung ano ang kailangang linangin ng isa o kung paano higit na mapahusay ang kanilang kapangyarihan kapag naabot nila ang ranggo na ito. Sabi ni Lemuel, huwag na nating pag-usapan ang Transcendental Bliss Rank. Maging ang Holy Celestial Rank ay isang pangarap para sa hindi mabilang na buhay na nilalang. Sa mga primeval races ng Dark World, Central Plain, at hindi mabilang na mga eroplano, ilang buhay na nilalang ang aktwal na makakarating sa ganoong kaharian. Totoo iyon. Tumango si Latros at idinagdag, ang Holy Celestial Rank ay isa ng top-tier rank sa primeval races. Ang nag-iisang Holy Celestial Rank powerhouse ay mapoprotektahan ang buong primeval race, na magbibigay daan sa kanila na tumayong matatag sa magulong Dark World. Habang nag-uusap sila, patuloy na naipon ang yelo sa katawan ni James, at nag-transform siya sa isang ice sculpture. Nagtagal ang eksenang ito. It's happening, sabi ni Latros nang makita niya ang eksena. Ang brat na ito ay dapat na malapit sa pagmaster ng ice curse at pag-unawa sa pinakamataas na inscription ng Glacium race, basag. Sa sandaling iyon, umalangaw-ngaw ang isang kaluskos. Nabasag ang yelo sa katawan ni James na nagpakawala ng matinding lamig. Maging sina Lemuel at Latros ay napaatras ng ilang hakbang. Bumukas ang yelo sa katawan ni James, at nawala ang mga inscription sa kanyang katawan. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa lupa, ikinalat ang pagbuo ng oras sa paligid niya, at iniunat ang kanyang mga kalamnan. Naramdaman niya ang kapangyarihan ng Sovereign Sixth Rank sa loob ng kanyang katawan. Naglaro ang ngiti sa kanyang labi. Naisip mo na ba? Tanong ni Lemuel. Napatingin din si Latros kay James. Bagamat inakala niyang naintindihan ni James ang ice curse, isa pa rin itong assumption dahil hindi pa niya nakita kung ano ang ice curse. Of course, sabi ni James na may kumpiyansa. Paano magiging hamon sa akin ang mga inscription ng isang primeval races? Ang ganda, hindi napigilan ni Latros ang kanyang pananabik. Sa karunungan ng ice curse, malapit na tayong masira ang huling selyo. Kapag nakuha ko na ang ice sword, magkakaroon ako ng pagkakataon na harapin ang Flamme race. Bakit ang lahat ng ito ay nagsasalita? Mabilis na basagin ang hangganan ng sill, naiinip na sabi ni Lemuel. Sinulyapan ni James si Latros at nagtanong, Sir, kung ang ice sword ay matagpuan pagkatapos masira ang pangwakas na selyo, iisipin mo bang dalhin ako sa madilim na mundo upang makilala ang mga primeval races na iyon? Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Latros at sumagot, Brat, ipapayo ko ito. Ang mga primeval races ay lahat ay lubhang mayabang, isinasaalang-alang ang mga buhay na nilalang mula sa mga panlabas na eroplano bilang mababa at hindi gaanong mahalaga. Ang pagpunta doon ay hindi makakakuha ng anumang pabor,
at ang kaligtasan ay magiging mahirap. Itinuring ng mga primeval sa madilim na mundo ang kanilang sarili na superior at minamaliit ang mga buhay na nilalang mula sa labas ng mga eroplano. Kinamumuhian din nila ang paglalakbay sa labas ng mga eroplano. Desidido akong harapin ang mga primeval na ito sa Dark World, sabi ni James na may matinding ekspresyon. Pagkatapos ay nagtanong siya, maaari mo bang ibahagi ang ilang impormasyon tungkol sa pinuno ng apat na sinaunang lahi mula sa madilim na mundo, ang lahing Yeftero? Tumingin si Latrus kay James at nagtanong, the Yeftero race. Bakit mo sila tinatanong? Curious lang. Brat, ang pagyusisa ay maaaring nakamamatay. Ipinapayo ko sa iyo na huwag maghukay ng masyadong malalim. Sa gilid, sumigaw si Lemuel, kukunin na ng mga Yeftero ang asawa niya. Oh, napukaw ang interes ni Latros. Walang magawa si James habang sinabing, ang aking asawa ay isang prinsesa ng mga Mevrayes, at nalaman ko na ang mga Mevrayes ay naglalayo na makipag-alyansa sa mga Yefteres sa pamamagitan ng isang kasal, ibig sabihin ay gusto nilang pakasalan ng aking asawa. Ang iyong asawa ay si Thea Mab-Ins, ang prinsesa ng lahing Mevray. Nagulat si Latros. May mga chismis na ang lahing Mevray ay may isang prinsesa na nagtataglay ng Tenebrous body. Gayunpaman, walang nakakita kay Thea Mab-Ins hanggang kamakailan lamang, nang lumabas ang chismis na pakakasalan niya si Yui Yeftero mula sa Yeftero race. Matagal mo nang binabantayan ang lugar na ito. Paano mo nalaman ang lahat ng ito? Napatingin si James kay Latros na may hinala. Ngumiti si Latros at sinabing, bagamat matagal na akong nakatalaga rito, patuloy pa rin akong updated sa ilang malalaking kaganapan sa Dark World. Ang balita tungkol kay Thea Mab-Ins ay malawakang napag-usapan kamakailan, at ang aking lahi ay partikular na nagpadala sa akin ng balita. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa mga Yeftero. Okay, dahil determinado ka, sabi ni Latros. Ang Yeftero race ang nangunguna sa apat na sinaunang lahi mula sa madilim na mundo. Ang kanilang pinuno ng angkan ay may napakataas na cultivation base. Sinasabing naabot na nila ang rurok ng consummation Holy Celestial rank hindi mabilang na taon na ang nakakaraan at sinasabing nakagawa na sila ng kalahating hakbang sa Transcendental Bliss rank. Maraming powerhouse sa Holy Celestial rank sa mga Yeftero, at kahit ang mga batang talento ay malapit nang maabot ang ranggo na iyon. Sa pagkakataong ito, ikakasal na raw ni Thea Mab-Ins ang isa sa mga henyo ni Yefteres, si Yui Yeftero. Kilala siya bilang pinuno sa apat na prinsipe mula sa madilim na mundo at bihasa sa mga primitive na inscription ng iba't ibang lahi. Ayon sa impormasyong natanggap ko, siya ay kasalukuyang nasa bingit ng pag-abot sa Holy Celestial rank. Kung pakakasalan niya si Thea, inaasahang makakamit niya ang tuktok ng consummation Holy Celestial rank sa napakaikling panahon. Sa mga salitang ito, tumingin siya kay James at sinabing, aaminin ko na mayroon kang talento, ngunit sa iyong kasalukuyang antas ng cultivation realm, anumang powerhouse mula sa Yefteres ay maaaring talunin ka ng maraming beses. Kung ayaw mong mamatay, mas mabuting huwag mo na silang guluhin. Isa nang marinig ito, kinuyam ni James ang kanyang kamao nang hindi sinasadya. James, kung hindi natuloy, sumuko ka na lang. Dahil sa iyong potensyal at background, hindi mabilang na mga pambihirang talento ang malugod na darating sa iyo, pag-aliw sa kanya ni Lemuel. Desidido akong harapin ang mga Yeftero, sabi ni James na may determinadong ekspresyon. Matapang ka. Binigyan siya ni Latros ng thumbs up. Tumingin si James kay Latros at sinabing, Senyor, ang kailangan mo lang gawin ay dalhin ako sa primeval sa Dark World. Tumingin si Latros kay James at sinabing, sa iyong kasalukuyang lakas, ang pagpunta sa Yeftero race ay isang death wish. Dahil pinilit mong hanapin ang kamatayan, hindi mahalaga ang payo ko. Sa mga salitang ito, panatag ang loob ni James. Nagtanong siya, alam mo ba kung saan ako makakahanap ng mga bihirang materyales upang pinuhin ang isang bagong pisikal na katawan? Tumingin si Latros kay James at nagtanong, maaaring lahat ng iyong pagsisikap na hanapin ang iles ay para magamit mo ito upang lumikha ng isang immortal na katawan. Sandaling nagulat si James. Hindi niya naisip na gamitin ang iles upang lumikha ng isang immortal na katawan. Gusto lang niyang gamitin ang napakaraming Genesis paths para pinuhin ang isang bagong pisikal na katawan.
Ngayon, ang mga salita ni Latros ay nagdulot ng ideya. Maaari mong sabihin iyon. Tumango siya. Nagpatuloy si Latros, kahit na makuha mo ang ilas at mangolekta ng mga natatanging kayamanan para gumawa ng bagong katawan, hindi ito magiging sapat na makipaglaban sa mga Yefteres. Masyadong mababa ang iyong cultivation realm. Sagot ni James, isa-isang hakbang. Kung walang mahanap na solusyon, hinding-hindi ako makakalaban sa kanila. Very determined. Gusto ko iyon, ngumiti si Latros at sinabi, kung naghahanap ka ng mga bihirang materyales, kailangan mong pumunta sa black market ng Tenebrae. Ito ay puno ng mga bihirang materyales na bihirang matagpuan sa labas ng mundo. Ang arena sa black market ay may higit pa. Hanggat mayroon kang lakas, posible na talunin ang isang Tenebrae. Ang arena sa black market. Mukhang naguguluhan si James. Ipinaliwanag ni Latros, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ito ay nagsasangkot ng pakikipaglaban sa arena ng labanan. Bago ang mga laban, boni-verify nila ang iyong cultivation realm, at pagkatapos ay itugma kanila sa mga buhay na nilalang ng kaukulang mga kaharian upang labanan. Kung manalo ka, magpapatuloy ka, at syempre, maaari mong hamunin ang mga kalaban sa mas matataas na lugar para sa mas malaking reward. Maikling inilarawan ni Latros ang arena ng black market ng Dark World. Sa mga laban, maraming big shot ang tumataya. Kung manalo ka, makukuha mo ang lahat ng item na nakataya. Tanong ni Lemuel, paano kung matalo ako? Mamatay ka, Mataray na sagot ni Latros. Tahimik na inintindi ni James ang impormasyon. Sinadya niyang galugarin ang black market sa Dark World kapag nahanap na niya ang iles. Pagkatapos nasabi ang lahat ng iyon, maaari mo bang buksan ang huling selyo? Latros ay lumalagong naiinip. Bahagyang tumango si James at naglakad patungo sa batong pinto sa unahan, nakatayo sa harap nito. Sa pintuan ng bato, may mga mahiwagang linya na nagsasagupaan, na nagbibigay dito ng enigma. Itinaas ni James ang kanyang kamay, at ilang mahiwagang inscription ang lumitaw sa kanyang palad. Sa isang pitik ng kanyang kamay, ang mga inscription ay lumutang patungo sa pintuan, pagkatapos ay nawala sa loob nito. Sa sandaling iyon, isang malamig na sensasyon ang bumalot sa kanila. Naging aktibo ang mga mystical lines sa pintong bato, patuloy na kumikislap at nagbabago ng posisyon. Basag. Maya-maya, isang tunog ang umalangaw-ngaw. Nawala ang ice curse sa pintuan ng bato, at nalaglag ang ilang mga bato, na nagsiwalat ng ordinaryong batong pinto sa kanilang paningin. Si James ang unang lumakad at marahang itinulak ang pinto. Ang nakita nila ay isang tila ordinaryong silid na bato. Pumasok din sa silid na bato sina Lemuel at Latros. Tumingin si Latros sa paligid, kumunat ang kanyang mga kilay, at nagtanong, bakit walang bagay dito? Ininspeksyon din ni James ang silid. Hindi ito malaki, may pader na bato sa paligid, at tila walang laman. May mga nakatagong compartment, itinuro ni Lemuel ang isang bahagi ng pader na bato. Lumapit si Latros at bahagyang idiniin sa dingding. Sa sandaling iyon, bumukas ang isang maliit na pinto. Sa loob ay isang napakagandang kahon. Kinuha niya iyon at binuksan. Isang sinaunang balumbon ang inilagay sa loob. Curious niyang hinubad ito. Sumandal sina James at Lemuel para makita. Ang mga karakter sa scroll ay kakaiba ngunit pamilyar sa kanilang tatlo. Ito ang mga huling salitang binitawan ng Glacium Lord bago siya pumanaw. Sa sinaunang balumbon, naitala ang kinaroroonan ng tatlong kayamanan ng Glacium. Ang aming lahi ay nagtataglay ng tatlong kayamanan. Sila ay ang Iles, ang Ice Spirit, at ang Ice Sword. Ang mga pahiwatig sa tatlong kayamanang ito ay nasa loob ng aking anak na babae, na nagtataglay ng pambihirang Glacium Profound Body. Ang aking lahi ay maaaring mamatay, ngunit ang aking anak na babae ay hindi maaaring mamatay. Bago ang kalamidad ng Glacies, tinatakan ko ang aking anak na babae sa isang ligtas na lokasyon. Kung ang mga susunod na henerasyon ay pupunta sa lugar na ito at sundin ang mapa sa balumbon na ito upang mahanap ang aking anak na babae, palayain siya mula sa kanyang selyo, at alagaan ang kanyang paglaki, pagkatapos ay makukuha nila ang tatlong kayamanan ng ating tribo. Sa dulo ng sinaunang balumbon ay isang mapa. Matapos basahin ang nilalaman ng sinaunang balumbon, sina James, Lemuel, at Latros ay nagpalitan ng tingin.
Anong abala, bulong ni Latrus na may halong inis. Pinapatakbo akong muli para lang sa isang ice sword. Habang ang ice sword ay isang mahalagang kayamanan, hindi ito nag-aalok ng makabuluhang benepisyo sa isang tao sa antas ni Latrus. Kailangan niya ang ice sword para sa kanyang nakaplanong paghaharap sa Flammer Race, dahil ito ang kanilang bane. Tiningnan ni James ang mapa sa sinaunang balumbon at pagkatapos ay sa Latrus, nagtanong, anong lugar ito? Maingat na tiningnan ni Latrus ang mapa saglit bago sumagot. Ang mapa ay nagmamarka ng isang restricted zone sa Dark World na tinatawag na Death Triangle. Ano ang kasaysayan ng Death Triangle? Hindi maiwasang magtanong ni Lemuel. Ipinaliwanag ni Latrus, sa madilim na mundo, ang mga mapanganib na rehiyon, ang mga rehiyon na walang populasyon ng primevals o maaaring magbanta sa mga powerhouse ng Holy Celestial Rank ay tinatawag na mga restricted zone. 1/4. Wala akong masyadong alam tungkol sa Death Triangle. Tiningnan ko lang ang ilang record. May mga sabi-sabi na ito ay hugis at sulok, kaya ang pangalan. Kung ano ang nasa loob, wala akong ideya. Hindi pa ako nakakapunta doon, at hindi ko ito masyadong pinapansin. Pagkaraang marinig ito, sinabi ni James, tuklasin natin ang Death Triangle at hanapin ang prinsesa ng Glacium na nakatatak sa loob. Makukuha natin sa kanya ang tatlong kayamanan ng Glacies. Tumango si Latrus at sinabing, oo, ngayon lang tayo makakapunta sa Death Triangle. Gayunpaman, medyo malayo ito, kaya magtatagal ito. Dahil naghahanap ka ng mga bihirang materyales, dadaan kami sa lugar kung saan nakatira ang mga Yeftero patungo sa Death Triangle. Ang Yeftero race ang nangunguna sa apat na sinaunang lahi mula sa Dark World, at sa loob ng kanilang teritoryo, makikita mo ang pinakamalaking black market sa Dark World. Nang marinig ito, napukaw ang interes ni James. Tiwala siya sa kanyang kakayahang lumahok sa arena ng labanan. Kahit na siya ay kasalukuyang nasa maagang yugto pa lamang ng Sovereign 6th rank, nagtataglay siya ng iba't ibang supernatural signature skills, lalo na ang kanyang Trescentia Completer art, na napakalakas. Pumayag. Tumango si James. Fair na, sabi ni Latrus habang inililigpit ang sinaunang balumbon. Pagkaraan, umalis silang tatlo sa libingan. Sa paglabas nila sa libingan, isang malakas na puwersa ang sumabog mula sa loob, na naging sanhi ng pagbagsak ng libingan. Kasunod nito, gumuho at naglaho rin ang nakapalibot na mga bulubundukin, na naging sanhi ng pagkagulo sa lugar. Si James at ang iba ay mabilis na umalis sa lugar at hindi nagtagal ay natagpuan ang kanilang mga sarili sa madilim na mundo. Sa gabay ni Latrus, mabilis na nag-navigate sina James at Lemuel sa Dark World. Sa madilim na mundo, tila hindi maramdaman ang oras. Pakiramdam ng oras ay lumipas na ito ng walang hanggan, ngunit parang lumipas din ito sa isang iglap. Sa paglalakbay na ito, nakatagpo sila ng maraming rehiyon sa Dark World. Gayunpaman, pinili ni Latrus na huwag pumasok sa alinman sa kanila. Nakarating na tayo, isang boses ang biglang umalangaw-ngaw sa dilim. Huminto si Latrus at itinuro ang isang lugar na lumitaw sa Dark World. Anya, ito ang lugar. Ito rin ang pangunahing lugar ng Dark World, at ang pinakamaunlad na rehiyon. Tumingin si James sa spatial sa unahan, puno ng gravity ang ekspresyon niya, at ulong, dito ba naninirahan ang mga Yefteres? Sinulyapan siya ni Latrus ngunit hindi siya nagsalita, saka nagpatuloy sa paglalakad. Sa isang hakbang pasulong, pumasok siya sa lugar. Sumunod naman sa likuran sina James at Lemuel. Pagpasok nila, agad na naramdaman ni James ang matinding at mapang-ipong puwersa na nagmumula sa langit at lupa. Naramdaman niya na ang spatial na istruktura dito ay napakalakas, at naramdaman din niya ang isang misteryosong kapangyarihan sa paligid. Ito ang teritoryo ng Yeftero race, paliwanag ni Latrus. Ang mga rehiyon sa Dark World ay iba sa mga nasa labas ng eroplano. Sa bawat eroplano, mayroong hindi mabilang na mga kalawakan at bituin. Gayunpaman, ang espasyo dito ay walang mga universo o voids. Binubuo ito ng isang kumpletong kontinente. Maikling ipinaliwanag niya ang mga pagkakaiba sa pagitan ng espasyo sa Dark World at sa labas ng mga eroplano. Maliban dito, walang maraming pagkakaiba. Malamang hindi ka pa nakakapunta sa mga panloob na mundo ng madilim na mundo. Sa pagkakataong ito, ipapakita ko sa iyo ang paligid.
Ang mga tinatawag na kayamanan at napakahusay na sikretong supernatural art sa labas ng mga eroplano ay walang kahulugan sa mga primevals ng Dark World. Hangga't mayroon kang Genesis Path Stone, maaari mong ipagpalit ang mga ito sa lahat ng kailangan mo. Hindi napigilan ni James na magtanong, ano ang Genesis Path Stone? Na-curious din si Lemuel. Bagamat isa siyang Holy Celestial Rank Powerhouse, hindi pa siya nakakapunta sa Dark World at hindi masyadong pamilyar sa primevals of the Dark World. Ipinaliwanag ni Latros, ang Genesis Path Stone, na kilala rin bilang Dark Stone, ay ang universal na pera sa Dark World. Ang bawat Genesis Path Stone ay naglalaman ng napakalakas na kapangyarihan na maaaring direktang makuha at pino. Sa loob ng bato, mayroon ding Dark Genesis Path na nakatago sa loob. Sa mas simpleng mga termino, ito ay medyo katulad sa Genesis Path sa labas ng mga eroplano. Matapos ang paliwanag na ito, parehong naunawaan nina James at Lemuel. Sa patnubay ni Latros, binagtas nila ang sunod-sunod na lungsod, sa kalaunan ay nakarating sila sa labas ng isang mataong at marilag na lungsod. Ang lungsod ay malawak, at sa unang tingin, ang dulo nito ay hindi makikita. Ito ang Yeftero City, isang lungsod sa ilalim ng kontrol ng mga Yefteres, at isa sa mga nangungunang lungsod sa Dark World, ipinakilala ito ni Latros sa kanila. Sinundan siya nina James at Lemuel sa lungsod. Sa pagpasok, nakita nila ang malalawak na kalye na may mga tindahan na nakahanay sa magkabilang gilid at mga nagtitinda sa pasukan ng mga tindahang ito, na nagbebenta ng iba't ibang mga bagay. Tumingin si James sa paligid at nagulat siya. Sa anumang random na stall, nakakita siya ng Genesis Holy Herb. Hindi niya napigil ang malunok. Ngumiti si Latros at sinabing, ito ay isang unang gradong Genesis Holy Herb, walang masyadong prestihiyoso. Sa Treasure Pavilion ng Yeftero Race, ang 8 o 9 na grado na Genesis Holy Herbs ay sagana, at mayroon ding Genesis Path Herbs na higit sa Genesis Holy Herb. Hangga't mayroon kang lakas at Genesis Path Stone, maaari kang magkaroon ng anumang gusto mo. Huminga ng malalim si James. Ang madilim na daigdig ay talagang pambihira, at mas malakas kaysa sa labas ng mga eroplano. Mag-browse ba tayo o dumiretso sa black market? Tanong ni Latros kay James. Punta tayo sa black market, sagot ni James. Sa ngayon, gusto lang niyang ipunan ang mga materyales na kailangan para sa pagpino ng kanyang bagong katawan sa lalong madaling panahon. Sa sandaling makuha niya ang ilas, makakahanap siya ng isang lugar upang ihiwalay ang kanyang sarili para sa proseso ng pagpino. Sige, sumunod ka sa akin, nakangiting sabi ni Latros at nauna nang maglakad. Sa ilalim ng kanyang patnubay, dumating sina James at Lemuel sa isang espiritual na bundok sa lungsod. Medyo mystical ang bundok na ito. Kung titingnan mula sa malayo, maraming nakatiklop na espasyo sa kalangitan, na ang bawat espasyo ay isang arena ng labanan. Nakapaligid sa mga arena na ito ang iba't ibang bagay at kalakal. Tumayo si Latros sa labas ng espiritual na bundok at nagpaliwanag, ito ang mga arena ng labanan ng black market. Kahit sino ay maaaring maglagay ng taya, at kung manalo ka sa taya, maaari kang makakuha ng higit pang mga item. Kung matalo ka, matatalo lang ang iyong taya. Ito ay isang lugar para sa isang bagong simula, ngunit ito rin ay isang lugar kung saan hindi mabilang na mga nilalang ang nahaharap sa kapahamakan. Sa anumang kaso, ito ay isang magandang lugar. Kung gaano ka Jose, malalaman mo sa lalong madaling panahon. Ginabayan ni Latros, sinundan nina James at Lemuel ang landas patungo sa espiritual na bundok. Pagdating nila sa paanan ng bundok, hinarang sila ng ilang gwardya. Ang mga gwardya na ito ay may napakalakas na cultivation realms, lahat sila ay umabot sa tuktok ng Great Celestial Rank, at ang kapitan ng guard ay kahit ang Martial Celestial Rank Powerhouse. Huminga ng malalim si James. Ang isang Martial Celestial Rank Powerhouse, sa konteksto ng mga panlabas na eroplano, ay maituturing na isang mataas na antas ng Plane Lord sa pinakamaliit. Gayunpaman, dito sa pinakamalalim na bahagi ng Dark World, siya ay Guard Captain lamang. Mabilis na ipinaliwanag ni Latros kina James at Lemuel, boni-verify lang nila ang iyong mga asset. Dahil doon, casual niyang ibinunyag ang isang imbakan na mahiwagang kayamanan at bahagyang binuksan ito, na nagpapakita ng maraming Genesis Path Stone sa loob.
Nang makita ito ng mga gwardya, agad nilang naunawaan na si Latrus ay hindi pangkaraniwan at hindi nang ahas na maging pabaya. Agad naman silang gumawa ng paraan. "Let's go," sabi ni Latrus at pumasok sa bundok. Sa pagpasok sa espiritual na bundok, isang kaakit-akit na babae ang lumapit. Siya ay lumitaw na napakabata, marahil sa kanyang 20s, nakasuot ng isang makulay na damit na nagpahayag ng isang nakakaakit na pang-akit. "Kayong tatlo, ano ang gusto mong gawin?" Tanong ng babae, na iniindayog ang kanyang kaakit-akit na figure. "Nandito kami para makipag-away," direktang sagot ni Latros. "Ikaw, lumaban." Sumulyap ang babae kay Latros at ngumiti. "Pumunta dito ang pinuno ng angkan ng lahing Theaton para makipaglaban. Ilang buhay na nilalang sa buong madilim na mundo ang makakasama mo sa gawaing ito." Nakilala ang pagkakakilanlan ni Latros, ngunit nanatili siyang kalmado. As a middle stage na Holy Celestial Rank powerhouse, ang kanyang lakas ay isa sa pinakamalakas sa Dark World. Itinuro ni Latros si James at sinabing, "Siyempre hindi ako, itong binata." Sumulyap ang babae kay James, alam niyang nasa early stage pa lang siya ng Sovereign 6th rank. Ngumiti siya at tumango, "Dahil narito ka, dapat mong malaman ang mga patakaran. Anong uri ng mga kayamanan ang maaari mong dalhin sa mesa?" Naguguluhan si James kay Latros. Ipinaliwanag ni Latros, "Anong uri ng mga kayamanan ang maya-alok mo ay depende sa kung ano ang handang ipusta ng iba laban sa iyo. Tara at suriin muna natin ang iyong cultivation realm," sabi ng babae. Bahagyang tumango si James at sumunod sa kanya. Mahigpit na sumunod si Latros at nagpaliwanag, "Brat, huwag mong maliitin ang babaeng ito. Siya ang namamahala sa espiritual na bundok na ito at sa mga buhay na nilalang ng Yeftero race. Siya ay may mataas na posisyon sa mga Yeftero. Huwag kang magpaligaw sa kanyang kagandahan at subukang manligaw sa kanya, kung hindi, baka malagay ka sa isang mahirap na lugar." Walang pakialam si James sa mga ganitong bagay. Latros continued to explain, "Relatibong prangka ang laban. Kung gusto mong lumahok, kakailanganin mong maglagay ng ilang mga kayamanan bilang iyong taya. Ang taong namamahala ay ipapare sa iyo ng mga kalaban ayon sa iyong cultivation realm. Ang mga sugarol mula sa labas ng mundo ay maaaring interesado sa mga kayamanan na iyong itinaya, kaya sila ay pumupusta. Siyempre, maglalagay din ang mga Yeftero ng katumbas na kayamanan bilang pusta. Ang mga sugarol ay tumataya. Kung tataya ka nila para manalo, at matatanggap nila ang mga kayamanang inihanda ng Yeftero race. Kung matalo sila, ang mga kayamanan na kanilang itinaya ay mapupunta sa prize pool. Kung magpapatuloy ka sa panalo, maiipon ang mga item sa prize pool. Makakaakit ito ng mas maraming sugarol na tumaya. Matapos marinig ang mga paliwanag ni Latros, naunawaan ni James. Di nagtagal, dinala siya sa isang silid sa espiritual na bundok. Sa senadoryas ng babae, pumasok si James sa kwarto. Ito ay isang selyadong silid na may mystical inscriptions na sumasakop sa mga dingding. Pagpasok niya, ang mga inscripsyong ito ay nabuhay, na para bang mayroon silang sariling buhay. Pagkatapos, isang misteryosong puwersa ang bumalot sa kanya. Hindi ito nasaktan sa anumang paraan, ngunit naramdaman ni James na pumasok ito sa kanyang katawan at sinuri ang lahat tungkol sa kanya. Sa labas ng silid, may ilusyon na screen sa dingding. Iba't ibang numero at data ang ipinakita sa screen. Nakalista rito ang detalyadong impormasyon tungkol sa kapangyarihan ni James na kasama ang kanyang cultivation na ranggo, kapangyarihan ng kaluluwa, at marami pang ibang aspeto. Mabilis na naitala ng ilang kawani ang lahat ng impormasyon. Makalipas ang ilang minuto ay lumabas na ng kwarto si James. Malawak ang ngiti ni Latros sa kanya. 49, anong mga kayamanan ang pinaplano mong ailay bilang iyong taya? Napaisip naman si James. Siya ay lubos na nakabisado ng ilang mga kasanayan sa lagda at sekretong sining, na lubos na hinahangad sa labas ng mundo. Gayunpaman, ang mga nasa madilim na mundo ay halos hindi nagpapakita ng anumang interes sa kanila. Ang tanging bagay na mayroon siya na may mataas na halaga ay ang Supremos Lotus at ang Supremos Sword. Itinaas ni James ang kanyang kamay at sinadya ang dalawang bagay na iyon sa susunod na sandali. Kung gayon, iaalok ko ang damong ito at ang espada bilang aking taya, sabi ni James.
Sa sandaling kinuha ng ginang ang mga bagay na iyon mula kay James, masasabi niyang mahalaga ang mga iyon. Ipinasa ng ginang ang mga bagay na iyon sa isa sa kanyang mga bantay. Ipadala ang mga ito para sa isang pagtatasa. Pagkatapos nito, maghandan ng mga bagay na katumbas ng halaga sa kanila. Naiintindihan, magalang na sagot ng guard. Ngumiti ang ginang kay Latros. Dapat medyo espesyal ang lalaking ito dahil nasa kanya ang rekomendasyon mo, ang pinuno ng lahing Theaten. Mukhang ang mga Theaten ay naghahanap na manalo ng malaki sa aming kasino sa pagkakataong ito. Ngumiti lang ng matamis si Latros. Sa totoo lang, ang ginawa niya ay ituro kay James ang daan papunta doon. Wala sa kanya kung si James ay maaaring manalo ng limpak-limpak na premyo mula sa kasino o mawala ang kanyang buhay doon. Bukod dito, wala siyang ideya kung gaano kalakas si James. Ang mga detalye ng ranggo ng cultivator ay hindi sapat upang ipakita ang tunay na potensyal ng taong iyon. Maraming pagkakataon kung saan nagtagumpay ang mga cultivator na talunin o napatay ang mga kalaban ng mas matataas na ranggo ng cultivation sa panahon ng labanan, lalo na sa Dark World. Sumunod ka sa akin, sir. Dadalhin kita sa arena. Ngumiti ang ginang kay James. Ma'am. Tumango si James. Dinala ng ginang si James sa isang espiritual na bundok, at huminto silang dalawa sa harap ng isang collapsible space. Sa pagpasok sa collapsible space, natagpuan ni James ang kanyang sarili na dumating sa isang walang laman na arena. Wala siyang makita maliban sa napakalaking arena sa loob ng kakaibang espasyong iyon. Pagkatapos, matiyagang naghintay si James sa arena. Samantala, dinala sina Latros at Lemuel sa isang maluwang na lugar na maraming upuan na inihanda para sa mga manunood. Hindi mabilang na mga magsasaka ang naroon na. Sila ay nag-uusap o nanunood ng mga laban na nangyayari sa iba't ibang mga collapsible na espasyo na ipinapakita sa lugar na iyon. Nakita ni Lemuel ang collapsible space na nagpapakita ng arena ni James. Paliwanag ni Latros, ang kailangan lang nating gawin ngayon ay maghintay. Matapos masuri ng mga Yeftero ang 49 na bagay, mag-aalok sila ng mga bagay na may katumbas na halaga. Pagkatapos, ang mga item na ginamit bilang taya ay lilito sa puwang na mayroong 49's arena. Ang mga Yefteres ay magtatalaga din ng kalaban para sa 49, at sila ang mag-aanunsyo ng pagbubukas para sa pagtaya. Tanong ni Lemuel, pipiliin ba ng mga Yeftero ang 49 na kalaban ayon sa kanyang cultivation? Hindi ba't ang ibig sabihin noon ay ang mga Yeftero ang makakapagpasya kung sino ang mananalo sa isang laban? Tama ka. Nagpatuloy si Latros, sa isang paraan, may kapangyarihan ang mga Yeftero na magpasya kung sino ang mananalo sa bawat laban. Gayunpaman, maaaring magbago iyon sa ilalim ng ilang mga pangyayari. Kung malakas ang 49, maaaring madaig niya ang kontrol at impluwensya ng Yefteres sa mga laban. Gayunpaman, ang mga resulta ng mga laban na ito ay karaniwang napagpasyahan ng mga Yefteres. Mayroon silang mga magsasaka na may walang kapantay na kapangyarihan sa halos lahat. Mayroon silang mga magsasaka na may walang kapantay na kapangyarihan sa halos lahat. Mayroon silang mga magsasaka na may walang kapantay na kapangyarihan sa halos lahat ng ranggo ng paglilinang sa kanilang mga tao. Kapag hindi na makontrol ng mga Yeftero ang resulta ng mga laban ng isang contestant, bubuksan na nila ang arena sa publiko. Ang sinumang cultivator na kapareho ng cultivation rank ng contestant ay pinapayagang maglabas ng hamon. Ang mananalo ang mag-uuwi ng lahat ng premyo. Habang si James ay tahimik na naghihintay sa arena, ang Supremos Lotus at Supremos Sword ay biglang lumitaw sa itaas ng hangin. Sa ilalim ng Lotus at Espada, may mga inscription na nagpapahiwatig na ang mga bagay na iyon ay mga taya na ibinigay ni James, ang kalahok. Iyon ang prize pool niya. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga bagay na inihanda ng mga Yeftero ay nagkatotoo sa hangin sa kabilang panig ng arena. Ang mga ito ay mga halamang gamot at lihim na mga balumbon ng sining na may katulad na halaga sa mga bagay ni James. Ang mga patakaran ng pagtaya ay medyo simple. Sino mang tao na gustong manalo sa mga item na inaalok sa mga prize pool ay pinapayagang tumaya.
Makalipas ang ilang minuto, may tumama na sinag ng liwanag ilang hakbang ang layo kay James sa arena. Habang kumukupas ang liwanag, nakita ni James ang itim na damit na ama nina. Naabot na ng lalaki ang huling yugto ng Sovereign 6th rank. Ako si Sige Burial. Bahagyang yumuko ang lalaki. Tumango lang si James bilang sagot. Oh, malapit na magsimula ang laban. Hindi napigilan ni Latros ang kanyang pananabik. Sinabi niya sa isang nakataas na boses, pusta ako sa 49. Nag-conjure si Latros ng ilang piraso ng Genesis Path Stones at inihagis ito sa direksyon ng collapsible space ni James. Ang mga batong iyon ay lumitaw mismo sa ibaba ng Supremos Lotus at Supremos Sword sa susunod na sandali. Kung si James ang mananalo sa laban, makakatanggap si Latros ng mga item na katumbas ng halaga sa kanyang mga taya na ibinigay ng Yeftero race. Magsisimula na ang labanan ng mga Sovereign 6th rank cultivator. Ang tibak at ang damo ay may magandang kalidad. Ang ilang mga tao ay naglagay ng kanilang mga taya. Babantayin ko muna ang lalaking iyon para makita ko kung paano siya mag-perform. Ang kalahok sa Sovereign 6th rank na iyon ay dapat na magaling kung maibibigay niya ang napakahusay na sandata bilang isa sa kanyang taya. Kung hindi, hindi lang siya mawawala ng sandata sa lalong madaling panahon, kundi mawawalan din siya ng buhay sa laban. Itinuon ng maraming cultivator sa audience ang kanilang atensyon sa arena ni James. Karamihan sa kanila ay na-intrigue sa mga bagay na iniaalok ni James bilang kanyang taya. Si Sig Beridan mula sa Yefteros. Medyo nakakabilib ang powers ni Sig. Ang mga Yeftero ay nagbigay ng espesyal na pagsasanay sa Sig. Siya ay halos walang kapantay sa mga cultivator ng Sovereign 6th rank. Higit pa rito, siya ay pumasok sa huling yugto ng Sovereign 6th rank samantalang ang isa pang lalaki, 49, ay nakamit lamang ang maagang yugto ng parehong ranggo. Taik ang espada. Isa pa, hindi ko akalain na matatalo ng lalaking iyon si Sige. Ang cultivator na nagsabi niyan ay naglagay ng kanyang taya kay Sige. Kung si Sig ay nanalo sa labanan, ang cultivator ay maaaring manalo sa espada ni James dahil nag-alok siya ng isang bagay na may katulad na halaga dito. Ibang tao na rin ang tumaya. Sa simula, hindi na ganoon karaming tao ang maglalagay ng kanilang taya dahil medyo maliit ang paunang prize pool. Kung ang 49 ay makakatagal ng ilang rounds, dahan-daang lalago ang prize pool, paliwanag ni Latros. Whoosh! Ang referee, isang binibini na nakasuot ng puting damit, ay nagkatawang tao sa gitna ng arena. Tumingin siya kay James. Magsisimula na ang laban. Ang mga patakaran ng mga laban na ito ay napakasimple. Maliban sa mga anteng-anteng, pinapayagan ang mga contenders na gumamit ng anumang kapangyarihan at taktika sa panahon ng labanan. Ang mga talisman ay isang napaka-natatangi at makapangyarihang uri ng sandata. Ang mga anteng-anteng na ginawa ng mga nakatataas na magsasaka ay maaaring magpakawala ng napakaraming mapanirang puwersa. Itinuring na hindi patas para sa sinuman sa mga contenders na gumamit ng mga armas tulad nito. Sa panahon ng labanan, maaari mong piliin na sumuko at aminin ang pagkatalo sa anumang punto. Ang iyong buhay ay maliligtas, ngunit matatalo ka sa iyong mga taya. Kung gusto mong manalo, ang tanging paraan para gawin iyon ay patayin ang iyong kalaban. Ang ginang ay nawala kaagad pagkatapos gawin ang anunsyo. Sa sandaling wala na ang referee, sinabi ni Sig sa isang walang pagbabago na boses, sana handa ka na. Si James ay nakatayo sa parehong lugar, ganap na hindi gumagalaw. Hindi siya nabahala kahit kaunti tungkol sa pagharap sa isang cultivator sa huling yugto ng Sovereign 6th rank. Mas malalaking plano ang nasa isip niya noong araw na iyon. Kabanata 5313. Sig moved the next instant, nag-teleport siya at humarap ulit kay James. Binato ng lalaki ang kanyang kamao at pilit na ibinaon iyon sa ulo ni James. Ang bug zone ng hangin na likha ng mga galaw ni Sig ay gumawa pa ng mga bitik sa matibay na pader ng gumuhong espasyo. Ilang sentimetro lang ang layo ng kamao ni Sig sa ulo ni James nang mawala si James sa lugar. Muli siyang lumabas ng ilang metro ang layo. Boom! Ang napakalaking puwersa na nabuo mula sa pag-atake ni Sig ay gumawa ng isang malaking indent at maraming mga bitik sa sahig. Nakita ni Sig ang kinaroroonan ni James at nag-teleport kaagad papunta sa kanya.
Parehong nagtaas ng kamao ang dalawa at sabay-sabay na sumuntok sa isa't isa. Boom! Isang nakakabinging tunog ang umalangaw sa kalawakan habang nagbanggaan ang kapangyarihan nina James at Sig. Napabalikwas si James sa ere. Kasabay nito, naramdaman niya ang isang masamang enerhiya na nakakaapekto sa kanyang buong katawan. Hindi na kayanan ni James na kontrahin ang enerhiya gamit ang kanyang mga kapangyarihan sa oras, at siya ay umubo ng isang subo ng dugo nang hindi sinasadya. Medyo malakas siya. Nagulat si James sa mga kakayahan ni Sige. Minamaliit niya ang kapangyarihan ni Sig dahil ang kanyang kalaban ay isa lamang sovereign 6th rank cultivator. Ang bagay na hindi alam ni James ay ang mga Yeftero ay nagpatakbo ng maingat na pagtatasa ng kanyang pisikal na kondisyon at kapangyarihan. Sa makatuwid, pipili lamang sila ng mga kalaban na ang kapangyarihan ay hindi mas mababa kay James. Kaya lang, nag-teleport si Sig at lumapit ulit kay James. Bago pa makapag-react si James, sinimulan na ni Sig ang pagbato ng mabibigat na suntok sa katawan ni James. Sa sandaling iyon, pinakawalan ni James ang pinakamataas na halaga ng martial path power na maaari niyang gawin at i-activate ang heart power. Sa napakalawak na enerhiyang umiikot sa kanyang katawan, nagawa ni James na makawala sa patuloy na pag-atake ni Sig. Ginamit ni James ang Blithe Omniscience at lumitaw sa tabi ng Sig sa pagkakataong ito. Naglunsad siya ng mabilis na pag-atake kay Sig at halos agad-agad na nilipol ang kanyang kalaban. Si Sig ay nagtataglay ng mga kapangyarihan at kakayahan na higit sa mga karaniwang sovereign 6th rank cultivator. Gayunpaman, hindi siya nagkaroon ng pagkakataon laban kay James nang simulan ng huli ang paggamit ng martial path power. Sa sandaling nalipol si Sig, ang mga bagay na inaalok ng mga Yeftero at ang mga tumaya sa pagkapanalo ng Sig ay inilipat sa prize pool ni James. 49 ay may ilang mga trick sa kanyang manggas, ha? Napakunot ng noo si Latros. Dahil nanalo si James sa laban, makukuha ni Latros ang mga item na inaalok niya bilang taya. Bukod dito, nanalo rin siya ng mga item na katumbas ng halaga sa kanyang taya. Di nagtagal, ang Yefters ay nagbigay ng mga bagay na katulad ng halaga sa mas malaking prize pool ni James. Ibinaling ni Lemuel ang tingin kay Latros. Dadagdagan mo ba ang taya mo? Lumawak ang ngisi ni Latros. Hahawakan at oobserbahan ko sa ngayon. Magsisimula ang tunay na saya kapag ang premyo ng 49 ay lumaki sa isang tiyak na halaga at nakakakuha ng higit na atensyon mula sa madla. Tinitigan ni Lemuel ang arena ni James na nag-iisip. Kung ang 49 ay patuloy na mananalo, hindi ba mawawala ang lahat ng mga kayamanan ng mga Yeftero sa isang punto? Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Latros. Ang mga Yefters ang pinakamakapangyarihang lahi sa 4 na sinaunang karera. Ang mga taong ito ay may load. 49 ay hindi posibleng mapanalunan ang lahat ng mga kayamanan ng mga Yeftero. Nakaramdam si Lemuel ng curious at excited na makita kung ano ang magiging resulta ng mga susunod na laban ni James. Natitiyak niyang maaaring manalo si James nang hindi bababa sa 4 o 5 round dahil alam na alam niya ang tunay na potensyal at kakayahan ni James. Tanong ni Lemuel, pipili lang ba ng mga Yeftero ang mga kalaban ng Sovereign 6th rank para sa 49's match? Umiling si Latros. Iyan ay maaaring magbago. Kung ang panig ng Yefters ay patuloy na matatalo, babaguhin nila ang mga patakaran at magpapadala ng isang tao na mas mataas ang ranggo ng paglilinang upang labanan ang 49. Ranks para hamunin ang 49. Susubukan nilang panatilihing maliit ang agwat ng cultivation rank sa pagitan ng mga contenders maliban kung magpakita si James ng walang kapantay, walang kapintasang mga kapangyarihan mamaya. Kabanata 5314. Ang pangalan ng babaeng namamahala sa pagsubaybay sa arena ni James ay Clotilda Yeftero. Si Clotilda ay isang piling miyembro ng Yeftero race na nakamit ang rurok ng martial celestial rank. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, hindi na kailangang harapin ni Clotilda ang mga makamundong gawaing ito. Gayunpaman, tama lang na dumalo siya sa kanilang panauhin sa pagkakataong ito dahil narito si Latros, ang pinuno ng lahing Theaten. Matapos tingnan ang pagtatasa ng lakas at kapangyarihan ni James na isinagawa sa espesyal na silid, pumili si Clotilda ng isang kalaban na sapat na malakas upang labanan si James.
Inaasahan niya na ang unang laban ay magtatagal dahil ang dalawang lalaki ay dapat na magkapareho. Laking gulat niya nang makitang maaaring gamitin ni James ang natatanging martial path power. Sa kapangyarihang iyon, madaling natalo ni James si Sige at nanalo sa unang laban. Matapos ang isang maikling paghinto, agad na inutusan ni Cletilda ang kanyang mga tauhan na ihanda ang pangalawang challenger mula sa Yeftero race para sa susunod na laban. Samantala, malalim ang iniisip ni James habang tahimik na nakatayo sa arena. Isinasaalang-alang niya kung paano siya makakakuha ng maraming mapagkukunan hanggat maaari mula sa mga laban na ito para sa kanyang paglilinang. Dahil ang kanyang pangalawang kalaban ay hindi nagpakita sa arena, nagpasya si James na ihinto ang paggamit ng martial path power pansamantala. Biglang umubo ng dugo si James. Tumayo si Latros. 49 ang nasugatan. Napangisi si Cletilda nang makita niya rin ito. Alam ko iyon. Hindi tulad ng madaling makatagpo tayo ng mga genius cultivator araw-araw. Nagawa niyang patayin si Sigberidon ng madali, ngunit 49 ay nagdusa pa rin ng matinding pinsala sa proseso. 2 quarters. Napansin din ng audience na nanunood ng laban na nangyayari sa collapsible space ni James na nasugatan si James at hindi stable ang aura nito. Makalipas ang ilang minuto, nagmaterial ang pangalawang kalaban ni James sa arena. Ang lalaki ay isa pa ring sovereign 6th rank cultivator na nakamit ang huling yugto ng ranggo na iyon. Matipunong tao ang kalaban ni James. Ipinakita ng lalaking may pananakot na ekspresyon ang kanyang matatag at malalakas na kalamnan habang siya ay lumabas sa arena na walang pang-itaas. Ang mga Yeftero ay nagpadala ng isa sa kanilang sinanay na mga assassin. Mukhang ayaw nilang hayaan ang 49 na manalo sa susunod na laban. Karamihan sa mga nagsasaka sa madla ay nakatitiyak na ang mga resulta ng labanang ito ay lubos na napagpasyahan. Ang Yefteres ay nagpadala ng isang bihasang mamamatay tao, na malamang na madaig si James sa isang iglap. Akala ng halos lahat ay tiyak na matatalo si James sa pagkakataong ito. Sa sandaling mabuksan ang pastahan, ang ilang magsasaka ay nagmamadaling naglagay ng kanilang taya sa kalaban mula sa Yeftero race. Medyo maliit lang ang prize pool ni James noon. Dahil isasara ng Yefteres ang pagtaya sa sandaling makatanggap sila ng sapat na mga item upang tumugma sa halaga ng premium pool ni James, ang madla ay kailangang kumilos ng mabilis upang makasali sa pagtaya. Sa lalong madaling panahon, ang pagtaya ay opisyal na sarado. Napatitig si James sa kalaban. Naramdaman niya ang masamang aura mula sa lalaki. Biglang sumugod ang lalaki sa kanya. Sinubukan ni James ang lahat para makaiwas sa mga atake ng lalaki. Gayunpaman, tila hindi makakilos si James ng mas mabilis kaysa sa sinanay na assassin. Sa loob ng ilang segundo, nagtamo si James ng maraming hiwa sa buong katawan. Nagkaroon pa siya ng ilang malalaking sugat sa dibdib. Ito ay isang mahaba, mahirap na labanan. Patuloy na inilunsad ni James ang kanyang mga pag-atake sa kanyang kalaban sa kabila ng paulit-ulit na pagtanggap. Sa kalaunan, nagawa ni James na patayin ang assassin sa kanyang tila walang humpay na pagsisikap. Sa kasamaang palad, si James ay napunta sa isang ganap na duguan at gusot na estado pagkatapos ng ikalawang laban. Habol ang paghinga ni James habang nakahandusay sa sahig. Napakunot ang noo ni Lemuel habang nakatitig sa nanghihinang si James. Habang sila ay nasa Supremacium, nagawa ni James na talunin ang isang Great Celestial Rank Cultivator gamit ang kanyang Sovereign 3rd Rank powers. Bagamat ang mga kapangyarihan ng Suprema's Sword ay bahagyang nag-ambag sa kanyang tagumpay, gayunpaman, ang mga kakayahan ni James ay mahalaga sa laban na iyon. Bukod dito, pinagkadalubhasaan ni James ang maraming kasanayan sa lagda, kabilang ang Themsurge art. Kakaiba na si James ay nabugbog ng husto noong hindi pa niya nailalabas ang mga kasanayang iyon. Yung lalaki. Unti-unting bumungad kay Lemuel. Sinusubukan ni James na magmukhang mahina at mahina. Nagawa niyang manalo sa huli. Kabanata 5315. Sobrang swerte ng lalaking iyon. Hindi lang siya maswerte, ngunit siya rin ay hindi kapani-paniwalang nababanat. Gayunpaman, sa tingin ko ito ay para sa kanya. Sa kanyang kondisyon, tiyak na matatalo siya sa susunod na laban. Ang mga manunood ay kadalasang dalubhasa at may karanasang mga magsasaka.
Masasabi nilang hindi ito peke ni James at nagtamo siya ng aktwal na matinding pinsala. Sa kanilang opinyon, si James ay nakabitin lamang sa isang thread sa puntong iyon. Magaling ang lalaking iyon. Hindi napigilan ni Cletilda na mamangha habang pinagmamasdan si James na nakadapa sa likod sa sulok ng arena. Makalipas ang ilang minuto, pinapunta niya ang isa pa nilang tauhan sa arena. Hindi na nagpadala muli si Cletilda ng sinanay na mamamatay tao. Sa halip, ang ikatlong kalaban ni James ay isa pang Sovereign 6th rank cultivator ng late stage. Kasabay nito, muling binuksan ang pastahan sa mga manunood. Wala sa mga manunood ang nang-ahas na tumaya kay James matapos tingnan kung gaano siya kaina sa sandaling ito. Higit pa rito, ang mga bagay sa prize pool ni James ay isang mahusay na atraksyon sa maraming mga magsasaka dahil ang mga ito ay may mahalagang halaga. Mabilis na inilagay ng mga tao ang kanilang mga taya sa magsasaka mula sa Yeftero race. Ilang sandali pa, nagsimula na ang labanan. Sir, hindi ka dapat sumali sa mga laban na ito kung hindi ka sapat. Ang pangatlong Yeftero challenger ay tumingin kay James nang may pang-asar. Sa mismong sandaling iyon, tumalon si James at nagpakawala ng napakalakas na alon ng aura. Itinuon niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa gitna ng kanyang palad at sumugod patungo sa kanyang kalaban. Hindi man lang namalayan ng lalaki ang nangyari nang sa isang iglap ay tinusok ni James ang dibdib ng kanyang kalaban. Nanlalaki ang mata ng lalaki sa pagkataranta. Pagkatapos, bumagsak siya ng husto sa sahig, na tila wala ng buhay. Sabay na bumagsak si James sa sahig. Natuwa ang mga manunood matapos makita ang nangyari. Nagawa ng taong iyon na maglunsad ng isang nakamamatay na pag-atake sa mga huling sandali ng kanyang buhay. Kahit sino ay maaaring tapusin siya ngayon na naubos na niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan para sa pag-atake na iyon. Hey! Interesting! Bahagyang tumawa si Cletilda. Hindi nagtagal ay inayos niya ang isa pang challenger na may parehong ranggo ng cultivation tulad ng mga naunang challenger na makapasok sa arena ni James. First. Nakakaakit. Nakamit lang ng taong iyon ang maagang yugto ng Sovereign 6th rank, ngunit nagawa niyang manalo ng 3 laban ngayon. Kung magpasya siyang ihinto ang labanan ngayon, maaagaw niya kaagad ang lahat ng mga kayamanan na iyon. Ito ay isang pakinabang para sa kanya. Kahit na siya ay natapos sa lahat ng mga pinsalang iyon. Hindi ba siya umaalis sa arena? Hindi na siya makakatagal ng isa pang laban. We should put our bets on the Yefter's side. They'll surely win this time. Sa tingin ko lahat ng nangyari sa 49's arena ay maaaring bahagi ng mga plano ng Yefters. This phenomenon is quite common in these places. The Yefters could have asked James to act weak para mas kumita sila sa mga betters. Lumaki ang prize pool ni James pagkatapos niyang manalo sa mga unang round. Kung maaari siyang magpatuloy na manalo, ang Yefters ay kailangang magbigay ng mga bagong item na mas malaking halaga sa kanilang panig sa bawat round upang tumugma sa premium pool ni James. Kung sakaling matalo si James sa anumang punto sa labanan, mawawala sa kanya ang lahat ng panalo na nakuha niya sa ngayon. Para sa mga laban na ito, ang mga nanalo ay kinakailangang mag-alok ng bahagi ng kanilang mga napanalunan bilang processing fee sa Yeftero race. Sa makatuwid, ang mga Yeftero ay kahit papaano ay kikita sa pamamagitan ng mga laban na ito. Sa pag-oorganisa ng mga laban na ito, ang mga Yeftero ay nakakaipon ng iba't ibang mapagkukunan para sa pagsasanay at paglilinang ng kanilang mga tao taon-taon. Samantala, namangha si Latrus kung gaano katagal si James sa mga laban na ito. Hindi niya inaasahan na mananalo si James sa napakaraming laban sa mahinang kondisyong iyon. Maaari bang tumagal ng 49 sa isa pang round? Ibinaling ni Latrus ang kanyang mga mata kay Lemuel. Halos wala siyang alam tungkol kay James, ngunit sigurado siyang mas malalaman pa ni Lemuel kaysa sa kanya. Umiling si Lemuel. Halos hindi na niya kayang tiisin ang lahat ng mga pinsalang iyon sa kanyang katawan ngayon. Ginugol pa niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa huling suntok na iyon. Bukod dito, ang lahat ng kanyang mga kalaban ay pumasok na lahat sa huling yugto ng Sovereign 6th rank at least. Hindi siya makakarating. Buhay na buhay para sa susunod na laban. Nanatiling tuwid ang mukha ni Lemuel habang maayos niyang binubuo ang mga kasinungalingang iyon.
Kabanata 5316. Sa huling laban, naubos na ni James ang lahat ng kanyang kapangyarihan, maging mula sa kanyang hilaw na katawan o mula sa kanyang cultivation base, upang maalis ang kanyang kalaban. Para na siyang kandila sa hangin. Sa lalong madaling panahon, ang Yefteres ay nagpasya sa susunod na kalaban ni James, na isa ring cultivator sa huling yugto ng Sovereign 6th rank. Sa puntong ito, wala ni isang tao sa audience ang tumaya kay James dahil akala nilang lahat ay matatalo siya sa pagkakataong ito. Paglalagay ng aking taya sa 49. Gumawa si Latros ng Genesis Holy Herb. Hindi mo ba iniisip na mawala ang damo? Sumulyap si Lemuel sa kanya. Ngumisi si Latros. Ang 49 ay tila isang ambisyoso at maparaan na tao. Sa palagay ko ay hindi siya matatalo ng ganoon kadali. Malamang ay mayroon siyang isang uri ng backup na plano. Isang malabong ngiti ang sumilay sa mukha ni Lemuel habang nakikinig kay Latros. Siya rin ay nag-alok ng ilan sa kanyang mga kayamanan at tumaya kay James na manalo. Kung mananalo si James sa susunod na laban, mananalo rin sina Lemuel at Latros ng mga kayamanan na katumbas ng mga item na ginamit nila bilang taya mula sa lumalaking prize pool ni James. Tanong ni Lemuel, hindi ba magpapadala ang mga Yeftero sa huli ng isa sa kanilang mga bihasang, henyo na magsasaka upang talunin si James at makuha muli ang lahat ng mga premyo? Ngumisi si Latros, syempre, mangyayari yan. Sa ganoong paraan, maiiwasan ng mga Yeftero na magkaroon ng malaking pagkatalo. Ang natatalo lang sa huli ay ang mga betters. Noon lang, isang bagong challenger ang lumitaw sa arena. Ako si Moren Yeftero, isang miyembro ng Yeftero race. Bahagyang yumuko ang lalaki at magalang na nagpakilala. Pagkatapos, nakangiting tanong niya, kaya mo bang ipagpatuloy ang pakikipaglaban, Ginoo? Sa palagay ko ay dapat mong seryosong isaalang-alang ang pagsuko ngayon. Sa ganoong paraan, makakalabas ka rito ng buhay. Isang naghahamon sa tuktok ng huling yugto ng Sovereign 6th rank. Mukhang tapos na ang mga Yeftero sa kalokohan. Gusto nilang wakasan ang 49 ngayon. Ang mga magsasaka sa madla ay same time na nag-usap sa kanilang sarili. Dahan-daang tumayo si James at pinunasan ang dugo sa gilid ng labi. He said through ragged breathing, I won't admit defeat. You can come at me with everything you have. Nagkaroon ka ng pagkakataon. Dumilim ang mukha ni Moren. Nang matapos niyang sabihin iyon ay nag-teleport si Moren at muling humarap kay James. Kasabay nito ang isang malakas na suntok sa puso ni James. Ipinadala si James na lumipad sa himpapawid. Agad na nakita ng audience ang mga bagong bitik na lumalabas sa katawan ni James kung saan siya nataman. Sa lahat ng panahon, sinubukan ni James na pahusayin at gawing perpekto ang kanyang mga kasanayan at pisikal na kondisyon sa bawat ranggo ng paglilinang. Gayunpaman, nang hindi ginagamit ang alinman sa kanyang mga kapangyarihan o kakayahan, si James ay hindi katugma sa isang tulad ni Moren, na nasa tuktok ng huling yugto ng Sovereign 6th rank. Nakakapagtaka, nakaligtas si James sa malakas na welga na iyon. Tila kaya pa rin niyang tumagal sa laban sa kabila ng kanyang matinding pinsala. First, hindi napigilan ng challenger. Seryosong sinusubukan ng taong iyon na tapusin ang 49 off. Ang ilan sa mga manunood ay hindi nakatiis na panoorin ang eksena habang si James ay nabubugbog sa isang pulpol. Sa mismong sandaling iyon, napakaraming enerhiya ang inilabas mula sa ilan sa mga microcosms na umiiral sa katawan ni James. Sa loob ng ilang segundo, napuno ng mga enerhiyang iyon ang katawan ni James at napalakas ang kanyang aura. Na-activate ni James ang Defying Heavens art. Gayunpaman, hindi niya na-unlock ang lahat ng microcosm sa kanyang katawan at pinakawala ng lahat ng enerhiya na nakaimbak sa kanila. Kailangan niyang ipagpatuloy ang kanyang pagkilos. Kabanata 5317. Desidido si James na manalo sa mga laban na ito. Gayunpaman, nais niyang talunin ang kanyang mga kalaban at manalo lamang sa isang maliit na margin. Sa ganoong paraan, hindi maaalerto ang Yefteres sa kanyang pagganap. Nakakuha si James ng lakas sa pamamagitan ng bahagyang pag-activate ng Defying Heavens art. Bagamat higit pa rin ang kapangyarihan ni Moren sa kanya, sa wakas ay nagawang ipagtanggol ni James ang kanyang sarili mula sa mga pag-atake ni Moren. Sa pagkakataong ito, tumagal ng ilang araw ang labanan.
Sa kalaunan, nagawa ni James na patayin ang kanyang kalaban habang siya ay patuloy na nakikipaglaban ng mabangis at nagtagumpay sa kabila ng mga posibilidad. Kapag siya ay tapos na, James flopped down sa sahig bilang siya ay lumitaw ganap na ginugol. That guy has several aces up his sleeve. I didn't expect him to win in his condition. Wow! Napakalaki ng prize pool niya. Karamihan sa mga manunood ay hindi makaiwas sa mga kayamanang naipon sa premyo ni James. Sa kabilang banda, nanatiling tahimik si Cletilda habang nakatitig sa lalaking nakahandusay sa sahig. Ipadala ang isa sa aming mga miyembro ng Petite Celestial Rank para sa susunod na labanan. Sa pagkakataong ito, nagpasya si Cletilda na magpadala ng Petite Celestial Rank Challenger sa arena ni James. Isang Petite Celestial Rank Challenger. Ito ay isang inter-rank na labanan ngayon. Nagiging seryoso na ang mga Yeftero. Nagkaroon ng maliit na kaguluhan sa karamihan ng makita ng madla ang isang Petite Celestial Rank Cultivator na lumilitaw sa arena. Mukhang nasa sabik din si Latros. Ito na ang final round, kung gayon. Bahagyang kumunat ang noo ni Lemuel nang marinig ang kanyang sinabi. Anong ibig mong sabihin final round? Paliwanag ni Latros, nakikita namin ang isang challenger na ang cultivation rank ay mas mataas kaysa sa 49s na pumapasok sa arena ngayon. Kung 49 ang nanalo sa susunod na laban, maaari niyang i-lockdown ang kanyang prize pool. Sa kanya mula sa puntong iyon. Sa halip, maaari lamang silang tumaya sa panig ng Yefteres para sa mga susunod na laban. Magsisimula na ang tunay na saya. Sa tuwing mananalo ang 49 sa isang laban pagkatapos nito, nadodoble ang kabuuang halaga ng mga premyo na napanalunan niya. Tumango si Lemuel habang nakikinig sa paliwanag ni Latros. Sa madaling salita, ang mga cultivator sa labas ay hindi makakapagpusta kay James kapag nanalo na siya sa susunod na laban. Kasabay nito, ang Yefteres ay kailangang maging mas matino sa kanilang mga desisyon sa pasulong. Kung sasabihin ni James na tapos na siya sa mga hamon sa anumang puntong hindi pabor sa Yefteres, hindi na nila maibabalik ang alinman sa mga kayamanan na nawala sa kanila hanggang ngayon. Bukod pa riyan, malamang na hindi na magbibigay ng anumang kayamanan ang Yefteres para sa mga susunod na laban ni James. Sa halip, bubuksan at tatanggapin nila ang mga taya mula sa madla. Sa makatuwid, ang inter-rank na labanan ay minarkahan ang simula ng isang bagong format sa kung paano pinangangasiwaan ng mga Yeftero ang pagtaya. Karaniwan, ang mga Yeftero ay magpapasimula lamang ng mga inter-rank na labanan pagkatapos na manalo ang kalahok sa ilang bilang ng mga laban. Gayunpaman, hindi ordinaryong miyembro ng Yeftero race si Cletilda. Binigyan siya ng autoridad na pangasiwaan at pamahalaan ng mga arena na ito dahil sa kanyang mga kakayahan. Napansin ni Cletilda na nagpapanggap si James na mahina upang subukang palagwin ang kanyang prize pool. Kung patuloy siyang magpapadala ng mga challenger ng Sovereign 6th rank, ang Yefteres ay unti-unting mawawalan ng mas maraming kayamanan sa bawat laban. Magsisimula na ang inter-rank battle. It's been a while since we got to see one. I'm glad Ayer decided to come this time. Hindi ba masyadong mataas ang tingin ni Cletilda sa lalaking iyon? Paano niya lalabanan ang isang Petite Celestial Rank Cultivator sa ganoong kondisyon? Well, hindi mo dapat kalimutan ang katotohanan na natalo niya ang lahat ng dati niyang kalaban sa ganoong kondisyon. Si Cletilda ay nakaupo sa isang upuan sa loob ng isang silid sa tuktok ng isang mataas na tore. Ang kanyang gwardya na nakamit na ang huling yugto ng Martial Celestial Rank ay nagtanong, Ms. Cletilda, kailangan ba nating magpadala ng miyembro ng Petite Celestial Rank para labanan ang lalaking iyon? Isang malabong ngiti ang naglalaro sa mga labi ni Cletilda. Siya ay dinala dito ni Latros Teritus, ang pinuno ng mga Theaten, at nagmula siya sa mga lupain sa labas ng Dark World. Noong una, hindi ko siya masyadong inisip. Ordinaryong cultivator. Ituloy mo lang ang panunood. Sa bandang huli, ang mga tumataya laban sa kanya ay magdaranas ng malaking pagkatalo. Ngunit, ang Yefteres pa rin ang magiging pinakamalaking mananalo. Nakumbinsi si Cletilda matapos mapanood ang lahat ng laban ni James hanggang ngayon. Sana magtagumpay siya sa pagtalo sa Petite Celestial Rank Cultivator. Iyan ang magpapatunay na tama ako. Bulong ni Cletilda sa sarili.
Habang ang ilang mga magsasaka sa madla ay naiintriga sa iba't ibang mga kayamanan na lumilitaw sa premyo ni James, karamihan sa iba pang mga magsasaka ay nanunood ng laban ng may higit na pag-iingat. Kabanata 5318. Sa madilim na mundo, ang ilang mga magsasaka ay may kakayahang talunin ang mga may mas mataas na ranggo ng paglilinang, ngunit karamihan sa kanila ay mga henyo mula sa mas kilalang mga grupo ng mga primeval. Karaniwan, ang mga henyong ito ay hindi nakikibahagi sa isang inter-rank na labanan ng walang ingat. Bukod pa riyan, kakaunti lang ang alam ng mga tao mula sa Dark World tungkol sa mundo at buhay sa kabila ng kanilang rehiyon. Hindi sila interesado sa mga malalayong lugar na iyon dahil itinuturing nilang mas mababa sa kanila ang mga nilalang doon. Gayunpaman, nakarinig sila ng balita tungkol sa ilan sa makapangyarihan, may kakayahang magsasaka mula sa labas ng Dark World. Ang mga mas matinong magsasaka ay hindi nagmamadaling tumaya laban kay James kahit na mukhang pagod at malubhang nasugatan. Ito ay dahil wala silang anumang impormasyon tungkol sa tunay na potensyal at background ni James. Sa kabilang banda, ang ilang mga magsasaka ay hindi makalaban sa tukso ng pagsusugal dahil ang mga posibilidad ay tila pabor sa kanila. Ang ilan sa kanila ay nagplano pa na gamitin ang lahat ng kanilang mga ari-arian at kayamanan para tumaya sa challenger mula sa Yefteris. Sa ganoong paraan, maaaring magkaroon sila ng pagkakataong manalo ng malaking bahagi ng premyo ni James. Sa sandaling mabuksan ang pastahan, ang mga magsasaka na iyon ay mabilis na naglagay ng kanilang mga taya. Sa isang iglap, ang halaga ng mga kayamanang naipon sa papremayo ng mga Yeftero ay tumugma sa halaga ng papremayo ni James. Ako si Horus Yeftero, at pumasok na ako sa maagang yugto ng Petit Celestial Rank. Napatitig si Horus kay James na nakahiga pa rin sa sahig. Dapat itigil mo na ang pagiging mahina at simulan mong ibigay ang lahat ngayon kung ayaw mong mamatay. Napagtanto ng mga Yefteris na ang pagganap ni James sa kanyang mga nakaraang laban ay pawang gawa lamang. Ang maagang yugto ng Petit Celestial Rank. James curled his lips, he got to his feet slowly and activated his life power. Habang ang kanyang katawan ay agad na napuno ng enerhiya, ang mga sugat na nakakalat sa kanyang katawan ay naghilom sa napakabilis na bilis. Pagkatapos, gumawa siya ng ilang mga halamang gamot at mabilis na hinigup ang mga ito upang mapunan ang kanyang kapangyarihan. As I've expected, that 49 is not as weak as he appears. I'm glad na nagpigil ako sa pagtaya sa panig ng Yefteris ngayon lang. Bahagyang gamaan ang pakiramdam ng mga hindi tumaya kay Horus, samantalang ang mga tumaya ay nagpapasaya sa kanya sa loob. Kahit na 49 ay may ilang uri ng backup na plano para sa mga laban na ito, masasabi kong medyo mahirap pa rin para sa kanya na manalo laban sa isang Petit Celestial Rank Cultivator, komento ng isa sa mga taga-suporta ni Horus. Sa loob ng arena, tahimik na nakatitig si James sa kanyang kalaban. Natutunan na niya ang mga tuntunin ng mga laban na ito noon pa man. Kaya naman, batid niyang wala ng sinuman sa audience ang papayagang tumaya sa kanya kung mananalo siya sa susunod na laban. Inunat ni James ang kanyang likod at mahinahong sinabi, "It's been some time since I've last fight seriously. You should use every skill you've learned. Kung hindi, hindi mo ako matatalo. Bastos ka." Tumigas ang ekspresyon ni Horus. Nag-teleport siya sa susunod na sandali at muling nagpakita kay James. Itinaas ni James ang kanyang kamao para kontrahin ang atake ni Horus. Boom! Nang magkadikit ang kanilang mga kamao, ang matinding puwersang nabuo ay nagpa-atres kay James sa ere. Mahaba at malalaking bitek ang nabuo sa braso ni James. Nang walang paggamit ng alinman sa mga kasanayan sa pagpirma, si James ay hindi tugma para kay Horus. Si Horus ay walang intensyon na putulin si James ng anumang malubay. Whoosh! Isang violet na sinag ng liwanag ang bumaril mula sa langit habang si Horus ay nag-conjure ng isang purple na espada sa kanyang palad. Iniusog ni Horus ang kanyang espada ng husto sa direksyon ni James at nakabuo ng libo-libong violet sword energies na naglalayon sa kanyang target. Agad na pinaandar ni James ang Marcy Ice Path at pinakawala ng Martial Path power. Sa isang iglap, tumaas ng husto ang aura ni James. Pagkatapos, mabilis siyang gumawa ng proteksyon na harang sa paligid niya.
Sa kasamaang palad, nabasag ang protective barrier ni James nang umulan dito ang Violet Sword energies. Malalim na hiwa ang nabuo sa balat ni James nang tamaan siya ng Sword energies. Kahit noong nai-channel niya ang Martial Path Power, halos hindi makalaban ni James si Horus. Ang mga Yeftero ay nagbibigay kay Horus ng espesyal na pagsasanay upang ihanda siya sa mga laban na ito. Itinuring na walang kapare si Horus sa kanyang kasalukuyang ranggo sa paglilinang. Tanging mga henyong cultivator mula sa Primevals ang malamang na makatalo sa isang tao sa kanyang kalibre. Kabanata 5319. Ginamit ni James ang Blithe Omniscience at iniwasan ang natitirang lakas ng espada. Sa kalaunan ay huminto siya sa isang ligtas na lugar upang makahinga. He's got some skills, bulong ni James. Masasabi ni James na ang mga kapangyarihan mula sa Marcy Ice Path ay hindi magiging sapat upang tulungan siyang alisin si Horus. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagsasaalang-alang, nagpasya si James na ilabas ang Defying Heaven's Art. Binuksan niya ang lahat ng microcosm sa kanyang katawan at ginawa ang 33 hakbang. Sa loob ng ilang segundo, lumaki ng husto ang aura ni James habang pinagsama ito sa aura mula sa kanyang paligid. Sa kabilang banda, naramdaman ni Horus ang matinding pressure na bumababa sa kanyang katawan sa sandaling iyon. Bumagsak siya mula sa langit at bumagsak ng malakas sa sahig sa susunod na sandali. Napakalakas ng puwersa kaya gumawa pa ito ng malalim na butas sa semento. Whoosh! Isang violet light beam ang bumaril patungo sa langit nang magtagumpay si Horus sa pressure at lumipad palabas ng butas. Nagawa ni James na magdulot ng kaunting pinsala kay Horus sa pamamagitan ng paggamit ng Defying Heaven's Art upang pagandahin ang kanyang mga kapangyarihan at aura. Sa kasamaang palad, hindi pa rin ito sapat para lipulin si Horus. Sa maikling panahon na iyon, nabuo at pinakawala ni Horus ang isang mabagsik na sword path energy. Si James ay nakaugat sa lugar habang siya ay panandaliang naapektuhan ng enerhiya. Sa kanyang pagbabalik sa katinuan, nalaman ni James na bumubulwak ang dugo mula sa isang bukas na sugat sa kanyang tiyan. Ilang segundo lang ang nakalipas, ang purple sword ni Horus ay tumagos sa bahaging iyon ng katawan ni James at naging sanhi ng pinsala. Kasabay nito, si James ay natangay ng ilang metro ang layo ng napakalaking sword path energy. Kahit na may kapangyarihan ang Marcy Ice Path at ang Defying Heaven's Art, nahihirapan si James na ipagtanggol ang sarili mula sa mga pag-atake ni Horus. Gayunpaman, hindi gagamitin ni James ang napakaraming iba pa niyang kakayahan sa pagpirma dahil kasisimula pa lang ng labanan. Napagpasyahan niyang manatili sa planong ito, na sapat na upang mapanatili siyang buhay, habang sinubukan niyang alisin si Horus. Mas maingat na lumapit si James habang nagpapatuloy ang labanan kay Horus. Gagawin niya ang Blithe Omniscience para maiwasan ang mga nakamamatay na pag-atake at tambangan si Horus tuwing may pagkakataon. Sa paglipas ng panahon, paminsan-minsan ay ilalabas o ay activate ni James ang ilang mga kasanayan sa lagda na medyo karaniwan o karaniwan. Ni minsan ay hindi niya ginamit ang alinman sa napakahusay, makapangyarihang mga kasanayan sa pagpirma, na lahat ng kanyang mga trump card. Ang labanan sa pagitan nina James at Horus ay tumagal ng higit sa isang buwan. Nagdamo si James ng maraming pinsala pagkatapos ng mahabang buwang iyon. Gayunpaman, tila hindi kayang bigyan ni Horus ng isang nakamamatay na suntok si James kahit anong pilit niya. Sa kabilang banda, nagawa ni James na magdulot ng mga sugat at pinsala kay Horus ng paulit-ulit sa panahon ng kanyang mga pagtatangka sa pananambang. Unti-unti, ang pisikal na kalagayan ni Horus ay hindi gaanong naiiba kay James. Sa isang sulyap, mukhang si Horus ang nangunguna sa labanan. Tila nakapagtagal lang si James ng ganito habang patuloy niyang hawak ang Blithe Omniscience. Samantala, pinagmamasdan ni Cletilda ang nangyayari sa arena sa lahat ng oras na ito, at itinala niya sa isip ang lahat ng mga kasanayan sa pagpirma ni James. Ang mga analist ng labanan mula sa Yefteres ay nag-aaral din at kumukuha ng mga talaan ng mga kakayahan ni James upang makaisip ng paraan upang talunin siya. Sa puntong ito, napagpasyahan ni Cletilde na si Horus ay hindi mananalo sa labanan kahit na siya ay teknikal na mas makapangyarihan kaysa kay James. Matatalo si Horus kung hindi niya matatapos ang labanan anumang oras sa lalong madaling panahon.
Tulad ng hula ni Cletilda, napuksa si Horus nang pumasok ang labanan sa ikatlong buwan nito. Nagawa ni James na tambangan at tapusin si Horus, na umabot na sa kanyang limitasyon. Kahit na kinailangan ni James ng maraming oras at pagsisikap upang manalo sa laban, gayunpaman ay nalulugod siya sa mga resulta. Kabanata 5320. Sa kabilang banda, naobserbahan ng mga analyst ng Yefteris ang labanan nitong mga nakaraang buwan. Nakaisip din sila ng mga paraan para talunin si James sa susunod na round. Kasabay nito, muling dumobol ang prize pool ni James nang maalis niya ang kanyang kalaban sa kanyang laban kamakailan. By the way, magagamit kaya ng 49 ang espada na inalok sa kanya bilang taya niya para lumaban. Tumingin si Lemuel kay Latros at nagtanong. Oo. Ipinaliwanag ni Latros, ngayong marami na siyang kayamanan sa kanyang prize pool, maaaring bawiin ng 49 ang mga bagay na iniaalok niya bilang taya sa simula pa lamang. Gayunpaman, hindi siya pinapayagang kunin ang alinman sa mga bagong kayamanan sa kanyang kasalukuyang prize pool. Magagawa lang niya iyon kapag idineklara niyang tapos na siya sa laban at gusto niyang umalis sa arena. Nakikita ko. Ngumiti ng malapad si Lemuel. Ang tunay na saya ay hindi pa nagsisimula, kung gayon. Dati, nasaksihan ni Lemuel kung paano nakuha ni James ang isang Great Celestial Rank Cultivator sa pamamagitan ng paggamit ng Supremos Sword noong nasa Sovereign 3rd rank pa lang siya. 3/4. Ang huling kalaban ni James ay umabot lamang sa maagang yugto ng Petit Celestial Rank. Nanalo na naman siya. 49 already gained so many treasures in his prize pool. He's probably going to choose to stop now. Kailangan niya. Nagkunwari siyang mahina sa mga unang round. Sa huling laban, ginamit niya ang lahat ng alam niyang kakayahan at nanalo sa pamamagitan ng paulit-ulit na pananambang sa kanyang kalaban. Ang mga kayamanan sa pagkakataong ito. Masyado pang maaga para sabihin. Hindi pa nagagamit ng 49 ang espada. Maari niyang bawiin ang espada ngayong sapat na ang kanyang premyo. Ang espadang iyon ay isang napakahusay na sandata. 49 ang dapat na makapagpalabas ng malakas. Pag-atake gamit ang espada. Ma'am. Iyan ang Supremos Sword na nagmula sa Central Plain Supremacium na natagpuan sa labas ng Dark World. Narinig ko na ang espada ay ginawa mula sa Genesis Paths ng hindi mabilang na mga eroplano ng pag-aerial ng isang henyong cultivator ng rehiyong iyon. Sa pamamagitan ng 49 na kakayahan, dapat niyang labanan ang isang Petit Celestial Rank Cultivator sa tuktok ng huling yugto ng ranggo. Karamihan sa mga cultivator sa Dark World ay hindi gaanong interesado sa mga kaganapang nangyayari sa iba't ibang eroplano ng labas ng mundo. Gayunpaman, ang ilan sa kanila ay nakarinig tungkol sa Supremos Sword dahil ang sandata ay nakakuha ng maraming katanyagan at atensyon sa nakaraan. Hindi natin siya mapapanalo sa susunod na round. Sinimulan ni Cletilda, magpadala ng isang miyembro na nakamit ang tuktok ng huling yugto ng Petit Celestial Rank sa arena. Ms. Cletilda, hindi mo ba masyadong tinatansya ang kakayahan ng lalaking ito? Ang espada ay ang kanyang trump card. Ngayong nanalo na siya sa interrank battle, maaari niyang bawiin ang espada at gamitin ito para sa paparating na labanan. Gamit ang kapangyarihan ng espada, maaari pa niyang talunin ang isang tao sa tuktok ng Petit Celestial Rank. Sa kanyang karanasan bilang isang Martial Celestial Rank Cultivator, naramdaman ni Cletilda ang napakalaking kapangyarihan na nasa loob ng Supremos Sword. Ipasok si Bear Ely sa arena. Itinuro ni Cletilda sa monotonous na boses. Bear Ely Yeftero. Bahagyang natigilan ang gwardya ni Cletilda nang marinig ang pangalang iyon. Samantala, nakaupo si James sa sahig ng arena at nag-concentrate sa pagpapagaling ng kanyang mga sugat at muling paglalagay ng kanyang kapangyarihan. Ilang saglit pa, tumambad sa arena ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng itim na damit. May dala siyang malaking espada sa kanyang likod. Bear Ely Yeftero. Siya ay isang Petit Celestial Rank Cultivator sa tuktok ng kanyang kapangyarihan. Si Bear Ely ang pinakamalakas sa mga cultivator ng Petit Celestial Rank na kabilang sa Yeftero race. Ipinapadala lang siya ng mga Yeftero kapag gusto nilang ibagsak ang mga mahihirap na kalahok. Higit pa rito, ang espada ni Bear Ely ay isang pambihirang armas na ginawa ng mga Yeftero.
Ang kapangyarihan nito ay hindi mas mababa sa Suprema's Sword. Mukhang walang balak ang mga Yeftero na paalisan ang 49 dala ang lahat ng mga premyo. Let's place our bets as soon as it opens. You'll lose your chance if you're too slow. Sigurado akong mag-aalok ang mga Yeftero ng mga kayamanan na katumbas ng 49's prize pool bilang kanilang taya muna upang mabawi ang lahat ng mga kayamanan na nawala sa kanila sa ngayon. Halos lahat ng cultivator sa audience ay nakatingin ng mabuti sa arena ni James para maghanda sa kanilang taya. Sa loob ng arena, nakatingin si James kay Bear Ely.